Guys, today pupunta po kami ngayon sa VFS Global sa Quezon City para po mag-apply ng visa going to Japan. Ayan, so later po, i-update ko po kayo kung ano yung mga mangyayari doon and yung mga dapat na requirements na kailangan niya puntahin. So, stay tuned guys, see you later. Hi! Oh, very good. Yeah, so guys, nandito na po kami sa Araneta. Ayan, Gateway Mall. Let's go. So we're here po at the VFS. Third floor po nito. Okay, thank you. So yan guys, dito na po kami sa Araneta Gateway Mall. Ayan, third floor po yung VFS dito. See you later. Ayan, so Liberty tayo guys. Ayan. Liberty. So, dito na tayo guys. Diretso lang po doon. Ano, Japan. So, doon tayo guys. Ang dami nakapili. Yan guys, so tapos na po tayo. Ayan guys, so tapos na po ako mag-file ng mga documents ko sa VFS. And pinoprocess na po nila yung mga naipasa ko pong mga documents doon sa VFS Center. And waiting na lang po ako na ma-release po yung aking visa. And i-update ko rin po kayo guys kung ano nangyari sa visa ko, kung approve ba or denied. Ayan, so abangan nyo po yan guys. And bago po kayo pumunta ng VFS guys, may mga reminders lang po. Medyo marami-rami po ito. And para mag-guide na rin po kayo sa pagpunta nyo po sa VFS. Okay, so first, bawal po ang walk-in sa VFS. Ayan, so bago po kayo punta sa VFS Center, kailangan po meron na po kayo nakabook na appointment sa kanilang website. And kapag wala po kayong nakabook na appointment, hindi po nila kayo i-entertain or hindi po nila kayo i-assist kapag nandun na po kayo sa VFS Center. Ayan, and meron din po akong ginawang video tutorial para dyan. I-click nyo lang po ang I button sa taas para mag-guide na rin po kayo kung paano po magpa-book ng appointment sa VFS Center. And second, i-double check nyo po muna yung schedule nyo po kung tama po ba ang nakalagay sa appointment paper nyo. Dahil meron pong time na sila na po ang nagbibigay ng oras kung kailan po kayo or kung anong oras po kayo na pwedeng pumunta sa VFS Center. Ayan, so tulad po na nangyari sa akin, preferred time ko po is 11 a.m. Pero binigyan po nila ako ng 10 a.m. schedule and hindi ko na rin po na-check or na-double check yung schedule ko dahil alam ko naman po and expected ko naman po na 11 a.m. yung schedule ko sa VFS. So, nagbayad pa po ako ng 1,500 para po sa kanilang prime time service dahil late na po yung schedule ko sa VFS. Ayan. And makikita nyo rin po dito yung mga iba pa po nilang mga services sa screen. Ayan. I-double check nyo na lang po guys.
Pangatlo, kailangan 15 or 30 minutes before po ng time schedule nyo sa VFS ay nandun na dapat po kayo. Dahil maaga pa lang po ay nagtatawag na yung mga staff ng mga applicants. Pang-apat, kailangan meron po kayong nakaprinted na appointment paper tulad po na nakikita nyo sa screen. And kapag wala po kayo niyan, hindi po kayo papapasukin doon sa VFS. But friendly naman po yung mga staff ng VFS, pwede po kayong magpasuyo sa kanila. And panglima, kung meron man po kayong mga documents ng PSA tulad ng birth certificate, death certificate, SENOMAR, or marriage contract, kailangan po original copy yung dalhin niyo po sa VFS. Dahil yan po yung kukunin nilang mga documents sa inyo. And kailangan po issued within 1 year yung inyong PSA. And lastly, kung isa po sa mga documents nyo ang PSA authorization, meron po akong nakasample dito na PSA authorization. Ayan, gayahin nyo lang po yan. Pwede nyo po yan kunin sa internet or pwede nyo pong hingiin sa staff ng VFS. Ayan, so i-copy-paste nyo lang po yan and i-print nyo po. So I guess na-share ko na po lahat ng mga basic requirements about sa pag-apply ng visa sa VFS Center. And kung meron po kayong question or gusto pong i-share about this topic, don't hesitate na mag-comment sa comment section. Ayan, and once again, this is Liz Kalin. Thank you for watching. God bless and see you on my next vlog. It's not a game, it's a rich thing.